Eto na nga, may matindi pong nilabas na video si VP Sara Duterte at tila ay ito'y kinukumpirma niya na napakabuti ng ating ginagawang people power para po sa kanyang ama. Abangan po natin yung video na yan at sa tingin ko, meron hong pahiwatig. Yan po ang aking pananaw. Ngayon, kayo ho ang humusga kung anong sa tingin ninyo. Basta atin pong ipe-play ito at unti-unti nating ipapaliwanag. Kasi knowing Vice President Sara Duterte, bilang Vice President, tandaan ho natin, siya ho ang makikinabang kung sakali ho mawala si Bongbong Marcos. So, hindi niya ho pwedeng lantarang sabihin ang dapat niyang sabihin at gusto niyang sabihin dahil hindi ho magandang tignan. Pero gayunpaman, dapat ho tayong matutong bumasa sa mga, sabi nga, let's read between the lines. Kung ano po ba ang sinasabi ng ating pangalawang Pangulo. So, ito ho, meron ho siyang, sa tingin ko lamang po, ito'y pananaw ko. Hindi ko naman po sinasabing ito talaga ang ibig niyan sabihin. Pero gayunpaman, ipapakita ko lamang po sa inyo kung ano sa tingin ninyo ang ibig sabihin ni VP Sara Duterte dito. Kasi knowing the Vice President, knowing it from since 2016 na naging limelight siya because of her father na maging presidente, hindi ho yan nagbibitaw ng mga salitang wala-wala lang. Yung alam niyo, yung basta lang makasabi ng salita, hindi ho yan gayaan, di ba? Siya po ay talagang maingat sa mga salita at pag siya ho'y nagsalita, laging malaman. Kaya nga kung matatandaan ninyo dati, yung mga parinig niyang mangga at kung ano-ano pa, yan ay mga kababayan, isang pahiwatig na hindi niya direktang sinasagot. Pero gayunpaman, meron ho siyang mga pahiwatig. At ganito din po ang sa tingin kong nangyari ho dito sa kanyang speech, sa kanyang pagbati sa kanyang ama. Ito ho, pakinggan ho natin at kayo ho ang mag-conclude kung anong ibig niya sabihin. Pero ako ho, ito ho ang sa tingin ko ang ibig niya sabihin. Mga kababayan, aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga Pilipino na sumusuporta at nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga kababayan natin sa Pilipinas, the Netherlands at iba't ibang panig ng mundo, napakalaking bagay para kay Pangulong Duterte ang pagtitipon ninyo para sa kanyang pag-uwi at kaarawan. Maraming salamat. Una yan, di ba? Pinuri ho ni VP Sara Duterte yung mga pagtitipon. Alam nyo, noong panahon na may mga maisog rally, tipid ho yan magsalita. Napakaingat ho magsalita niyan. At hindi niya ho ini-encourage. As a matter of fact, meron pa nga siyang isang statement na sinabi niya na let's stay at home, tayo ho'y nagtatrabaho na lang, magtrabaho, asikasuhin na lang ho natin yung mga sarili natin kesa na mag-rally. Di ba ho? Yan ho'y lumabas ho mismo sa bibig ni VP Sara Duterte noon. Pero ngayon, mukhang nag-iba ang tono. Ito'y aking pananaw lang. Komento nyo dyan sa ibaba kung ano sa tingin ninyo yung inyong pananaw. Sa akin, parang nag-iba ang tono ni VP Sara Duterte. Para bagang sinasabi niya na ayos siya ginagawa ninyo. Maganda yan, pero I cannot encourage kasi siyempre I'll be the one to benefit whatever will happen. Diba? Kaya, hindi ko pwedeng sabihin ng diretsyo, gayunpaman, maganda yung ginagawa ninyo. Di ba po? Para magbitaw si VP Sara ng ganyan, medyo malalim po yan. Ito pakinggan ulit natin yung part na yan para lang siya kaalaman natin. Laking bagay para kay Pangulong Duterte ang pagtitipon ninyo para sa kanyang pag-uwi at kaarawan. Malaking bagay. Hindi maliit. Hindi katamtaman. Malaking bagay ang pag-suporta ninyo, pagtipon-tipon ninyo para sa pag-uwi at para sa kaarawan. Actually, nung narinig ko yung pag-uwi, parang pumalakpak po yung tenga ko. As in, kung ganun-ganon yung tenga ko. Kasi maaring hindi din niya pwedeng sabihin kung ano man ang nangyayari dyan sa ICC. Hindi niya pwedeng yung diskarte ng mga abogado. Hindi ko siya pwedeng basta-basta magbitaw ng salita.
Pero gayunpaman, sabi niya, ay malaking bahagi yung ginagawa ninyo para sa pag-uwi ng kanyang ama at birthday. Ito ha, pakinggan ulit natin. Ang sarap po pakinggan ng part na yan Ito, ulit. Sa mga kababayan natin sa Pilipinas, the Netherlands at iba't ibang panig ng mundo. By saying that, she is calling the attention of the entire world. Ika nga, Pilipinas, sa Netherlands, at sa iba't ibang dako ng mundo. Diba? Yan yung kanyang pronouncement. It's calling the people. Sa tingin ko lang po yun, ha? Again, I'm not saying I am right, but this is my opinion. Okay, this is my opinion. Sa tingin ko yan ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Napakalaking bagay para kay Pangulong Duterte ang pagtitipon ninyo para sa kanyang pag-uwi at kaarawan. Nako, maganda yan. Pagtitipon ninyo. Maganda. Pinuri. O, diba? Parang ganito Kunwari, halimbawa lamang. Ito, bibigyan ko lamang kayo ng magagandang halimbawa para ho sa kaalaman ninyo. Diba? Halimbawa yung asawa mo medyo may amoy. May amoy talaga. Hayop yan. Diba? Tapos bigla mong nakita na naligo. Ang haba ng ligo niya, umabot ng 2 oras. Tapos paglabas ng CR, ang bango-bango. Bango, amoy sabon. Amoy bulaklak, ganun yung sabon kasi bulaklakin yung sabon Di ba? So ganun biglang ang hirit mo biglang sasabihin mo ngayon sweetheart, ang bango-bango mo, di ba? Ang ganda ng sabon mo, di ba? Ayan ang sasabihin mo, ibibigkas mo nga. Without saying na, oy, maligo ka araw-araw, ha? Naintindihan niyo ibig sabihin, mga kababayan? By saying that, sinasabi mo na maligo ka araw-araw. Tama, mali. Di ba? So, ganun ang diskarte nyo, mga kababayan. Tinuturuan ko na kayo, ha? Para yung asawa ninyo, hindi amoy bawang, hindi amoy sibuyas, o di kaya amoy danggit. So, di ba po? Di ba? So, medyo ganun ang bitaw mo. Sasabihin mo lang, pupurihin mo yung sabon niya. Ganda ng nabili mong sabon. Bango nung sabon at saka ang bango-bango mo ngayon. Tapos pagka mas maganda pa niyan. Alam mo, magandang biro dyan. Ito, gustong-gusto ng mga Pilipino ito Alam mo, ang ganda ng sabon mo, nakakaputi sa'yo. Naku po, patay ka araw-araw, baka minuto nagbasabon yan. Ganyan ng mga Pilipino. Pasensya na pero ganun talaga. Ganun nyo sabihan sila para na maligo sila nang hindi na o-offend. Mali. O di kaya, inuutos mo na yon. So, ganun din po sa tingin ko yung sinasabi ni VP Sara Duterte. Malaking bagay yung pagtitipon ninyo para sa pag-uwi at sa birthday ni Pangulong Duterte. Read between the lines, mga kababayan. Anong ibig sabihin ni VP Sara Duterte dito? Na, again, hindi niya lagi ito sinasabi. As a matter of fact, opposite nga yung sinasabi niya lagi. Di ba sinasabi niya, wag na po tayo magtipon-tipon. Naalala nyo nung panahon nung sa veterans, wag na po tayo po ay magsiuyan na kasi alam ko na kayo'y nagtatrabaho, pagod kayo. Yan ang lagi niyang pronouncement Ngayon, iba na. Malaman po yan. Yan po yung sinasabi ko kung bakit sa tingin ko siya'y nananawagan ng people power. And again, and I will tell you now, when I say people power, it doesn't mean rebellion, Hindi yun ang ibig ko sabihin. Kasi there is such a thing as people power. Sama-sama tayo, kapangyarihan ng tao na nananalangin o kaya naman nagbibigay ng kanilang salupin sa loobin sa gobyerno. It doesn't mean, pag sinabi kong people power, revolusyon. Okay? There's a big difference between yung EDSA revolution
at saka yung people power. Magkaiba po yun, ha? Baka kasi isipin nyo kagad, people power, ano yan, para magwala ang tao. Hindi, magrebelde. Hindi ho ganon. Okay? Para lamang po sa kaalaman ng bawat isa sa atin. Malinaw po, malinaw po yun. Okay? Okay? Sige, tuloy. Maraming salamat at napapagaan nito ang mga hamon na hinaharap niya ngayon. Alam din ni Pangulong Duterte na haharapin niya ang ICC na kasama ang lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Yon. Lalo na ang mga kababayan natin sa Pilipinas. Sa kanyang pagdiriwang ng kanyang 80th birthday, huwag nating kalimutan na ipagdasal sa Diyos na sana ay biyayaan pa siya ng mas magandang kalusugan at mas mahabang. At saka dito mga kababayan, iba yung ngiti ni Madam VP Sara Duterte, ha? Habang tumatagal, hindi, ewan ko ito yung, kasi ako mga kababayan, habang nai-stress sa mukha ko, habang tumatagal, nai-stress yung mukha ko Hindi, ganun Si VP Sara Duterte, habang tumatagal, gumaganda. Di ba? Habang inuusig, gumaganda. Hindi nyo na-observe yan? Bakit kaya? Anong meron ka? Hindi, kasi malaman yan mga kababayan Baka naman may balita na siya na hindi natin alam. Di ba? Baka naman medyo good news na at hindi lang natin alam. Di ba? Basta gumaganda po siya. Pero siya po yung inuusig na gumaganda. Habang yung nag-uusig, pumapangit. Gumaganda yung mukha. Para nawawala sa hulog. Nawawala pa nga gumaganda yung mukha nang uusig sa kanya Di ba? Hindi ko alam kung anong nangyari doon Pero sabi nila, epekto daw ng sobrang coke yun. Soft drinks yung Coca-Cola. Baka mamaya kung ano naman isipin nyo Hindi, kasi sabi nila, kasi syempre sweet daw yun, sweet. Pero parang hindi siya sweet Pero sweet po yung Coca-Cola. Syempre, pag may diabetes ka na, o ano na itsura mo, yung taba mo, kung saan na napupunta. Ang ganun yun mga kababayan. Alam ko, may diabetes ako Pag habang nadya-diabetes ako, tumataba-taba, yung mukha mo para nadadagdagan dito, nadadagdagan dyan. Sa kanya, nadagdagan sa mata Ganun na yung mata Bakit? Dahil sa Coke. Coca-Cola, Hindi. Binibiro ko lang po yung Coca-Cola. Baka naman kayo magalit. Favorite po ni Tatay Dian, It is something that you have to think about. This is not a joke. I'm not body shaming or face shaming anyone. But this is something to think about. Why this person have this happy countenance, yung kanyang aura, ika nga, ay gumaganda. Kasi yung isa, pumapangit. Bakit? Lahat po nung nasa gobyerno ngayon pumapangit. Bakit? Kasi mahirap po talaga ang ang gumawa ng mali. Mahirap po ang gumawa ng hindi katotohanan, hindi yung yung laman ng isip mo kung hindi napaka-insecure mo, usig ka ng usig ng kapwa mo. Hindi walang biro 'Di ba po? Yan po ay isang bagay na masasabi mong something na ikaka-stress mo Nakaka-stress po yung lagi mong iniisip yung kaaway mo. Lagi mong iniisip yung gusto mong patumbahin tong tao na ito. Nakaka-stress po yun Si VP Sara Duterte, bakit gumaganda? Kasi wala naman po siyang itinatago. Hindi niya nga gusto. Alam niyo mga kababayan, ito walang biro ito. Ito hong si VP Sara Duterte, wala hong itong hindi ho ito yung tipo ng oportunista. Hindi ito yung nabasa ko sa kanya. There is a bad ako alam niyo naman vocal ako doon sa tingin ko maling ginawa ni VP Sara noong 2022 na hindi siya tumakbong presidente at kinampihan niya si Marcos, okay? But there is also a good side of it. You know what? Yung good side na yon ay yung hindi siya oportunista. Kanya Mantakin mo, yung sa unang survey na hindi pa siya nag-a-announce na magba-vice president siya, ang layo As in, top siya. Ang baba ni Marcos. Kaya imposible yung sinasabi ng mga tangang vlogger na tanso. Kaya nanalo daw si Marcos dahil sa sarili niya. Ang bobo ninyo.
tumingin kayo ng survey. Sabi nga ni Aling Claire, tingnan nyo yung data. Yung survey na yun, ang taas ni ni Vice President Sara Duterte nun. Pwede niya nang i-grab yun eh. That's the best time. Why? People were so happy. Ang taas din po ng rating ni Pangulong Duterte nun. Never in history ng isang presidente bumaba ng sobrang taas. Positive 70 plus ang I think as far as I remember 60 to 70. Wala ho, usually yan sa simula lang, pero pag na dumadaos na yun sa 20, di ba? Oh, siya ho hindi bumaba ng mataas ang kanyang ratings, trust rating. Meaning kayang-kaya ni BP Sara Duterte tumakbo nun. Lahat makinarya, mantakin mo makinarya nasa tatay niya. Partido nasa tatay niya. Lahat ng congressman, lahat ng senador, lahat ng mayor, siguradong ikakampanya siya. Bakit? Siyempre, andun na eh. Ayan na yung kapangyarihan, oh. Nasa kamay mo na. Pero hindi po siya nagpabulag doon sa kapangyarihan. Parang sa kanya, maybe, I'm not ready. Maybe, it doesn't look good. Diba? Ewan ko, I really don't know what's the reason. Whether it's personal, political, or whatsoever. Kasi kung ikaw yun, alam mo, pinapanood ko sa, pinapanood ko sa Amazon Prime. Alam mo yung Amazon Prime? Yung parang Netflix, pero sa Amerika din yun eh, yung Prime. Pinapanood ko dun yung House of David, yung story ni David. Although, some part are dramatized already. Sabi nga doon, but most of it are biblical, real biblical Merong part doon na parang ayaw bumaba ni Saul, di ba? Parang nalunod na siya. Kasi nga naging hari na siya. Ayaw niya nang bumaba to the point na gusto niya yung anak lang niya. Ganun talagang hanggang to the point na quote unquote hindi naman sa curse pero inano siya ni nung prophet na it's time for you kasi nagalit ang Diyos sa iyo sa ginawa mo. Sa hindi mo mali yung ginawa mo kasi may pinapasunod sa kanya, hindi niya ginawa. So the Lord will replace or anoint someone else. At doon hanggang kaduluduluhan talagang na siya na tawag dito na obsessed na siya doon sa power. Why? Because it's human nature. Ang tao once nakatikim ng konting power, nakatikim ng konting titulo, ay nabubuwang na yan. Walang biro. Kasi sa totoo lang napakadami pong marami pong alam niyo po yung taong nakaramdam ng pang-aapi. 'Di ba? Tapos pag nagkaroon ng kaunting kapangyarihan, nababaliw na. Parang gusto nang gumanti. Parang yung gobyerno natin ngayon. Dating sinipa ng Pilipinas. Ngayon, parang nag-aamok na. Parang, ganun, sinipa nyo ako noon. Panahon na para mangulimbat. Parang ganun ang datingan. Di ba? Mantakin mo si BP Sara Duterte, nasa kamay niya na. Pero hindi niya kinuha. Ang hirap po nun. Mantakin mo, halimbawa, abutan ka ng kaibigan mo ng iPhone, iPhone 16 Pro Max fully paid 2 terabyte. Nasa kamay mo na. Sa'yo na. Naku po, patay tayo dyan. Talaga ba? Talaga be? Oo, sa'yo na yan. Pero dahil feeling mo hindi mo deserve, isosoli mo ngayon. Napakahirap nun mga kababayan. Sino sa inyo magsosoli? Sige nga! Sige! Yun yung hindi sa atin. Pag napulot lang natin, kinukuha natin, ayaw natin soli. Yung pa kayang inabot na sa'yo, binigay na sa'yo. Fully paid. Diba? Isinoli mo pa. Ganun si BP Sara Duterte. Kaya naman, anong punto ko dito? Kaya naman po, hindi siya lulong sa kapangyarihan. Tulad ng sinasabi ng mga putang inang mga komunista. Ang dami ko kasi mga congressman na komunista dyan na sinasabi, kaya lang ito nananawagan ng ganito, kaya lang ganito, ganyan-ganyan, because siya ang makikinabang.
Mga opisyal ng gobyerno pa yung nagsasalita niyan, ha? Sarap tuktukan eh. Siya ang makikinabang kaya siya nananawagan ng ganun. Hindi ho. Kung gusto niya yan, noon pa, wala pa kay siya kapangyarihan, kinuha niya na yan. Nasa tatay niya na yan eh. Imamana na lang yan eh. Diba? Kayang-kaya niya nang kunin niya noon. Ang taas niya sa survey. And that's backed up with scientific survey, yung hindi pa naloloko survey noon. Ngayon kasi wala na, nabili na ata yung mga survey firm. Iba na yung kanilang boss eh. Di ba? So ano punto dyan? Hindi niya ginagawa ito, hindi niya sinasabi ito dahil doon. Yun lang ang gusto kong sabihin dito. At kaya ganyan ang kanyang countenance, ang kanyang aura. It is because puro yung kanyang puso. Walang galit, walang sama ng loob, walang paghihigante, walang ganun. Basta siya, ang concern lang niya, yung tatay niya may uwi niya kasi matanda na, may sakit. Yun lang po yun, di ba? O, tuloy. Hilingin din natin sa Diyos na sana ay makauwi na agad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Yun. Ang ating mga pagtitipon ay nagpapatunay ng lakas, tapang at paninindigan ng mga Pilipino. Sana ay magpatuloy din ang inyong suporta at pagmamahal sa ating dating Pangulo hanggang sa darating na halalan ng ating mga senador. Sana yung suporta daw hanggang halalan. Alam na this. Mga kababayan, sabi ko nga ako sa inyo let's do this right. Okay? I believe in people power, not to rebel against the government. Uulit-ulitin ko ito. I am against any form of rebellion. Okay? But we can fight the government through the election. Importante yan. Diyan tayo gumante, mga kababayan. Bakit to? Tulad din na sinasabi kong paulit-ulit, sa eleksyon, diyan pantay-pantay ang mayaman at mahirap. Bakit? Iisa ang boto na ibibigay mo. Lahat to. Walang mayaman na dalawa boto. Unless, natin. Pero wala. Lahat po tayo iisa boto. So, yung kapangyarihan mo na yan, yan ang gamitin natin. Magsama-sama tayo, people power, in voting for the right people. Kaya gusto kong manawagan ngayon. Mananawagan ako ng people power, especially sa OFW, na bumoto. Wag lamang po tayong maingay. Dahil yung ingay mo, walang gamit yan kung hindi ka boboto. Yang ingay mo, walang kwenta yan kung hindi ka boboto. At yan ang aking panawagan. People power sa pagboto. Malinaw? Okay? Yan po, importante. At paalala lang, kasi may nagsabi sa akin, announce ko daw ito. Hindi na po daw ipapadala yung sample, yung balot. Okay? Ang ipapadala na daw po yung penoy. Joke lang po. And then, hindi na daw papadala yung balot. Okay? Online na daw. Okay? So, dapat magrehistro tayo at pwede na tayong magbumoto. Mas maaga ang botohan ng OFW. So, dapat, again, i-check nyo na po sa Comelec website kung paano bumoto ang mga OFW. Itanong na ninyo sa mga leaders ninyo. Itanong na ninyo, pwede kayo mag-online. Ngayon pa lang, alam ko may rehistro na or something. I-check nyo na po. Maging responsable naman po tayo. Wag lamang po tayo puro ingay. Again, I'm not saying na puro ingay tayo. That's not what I mean. But again, our talk is, sabi nga is, walang kwenta, walang saysay kung hindi po tayo boboto. So, dyan po tayo magsama-sama. Dyan po tayo mag-people power. Yung rally, maganda yan. Agree ako dyan. Dapat natin gawin yan. Walang problema yan. Go, go, go. Diba? Pero, kung walang pagboto, yari tayo mga kababayan. Nonsense ang lahat ng ating ginagawa kung puro sigaw lang tayo.
Sumama tayo sa rally, okay yan. Ano ako dyan? Agree ako dyan. Basta yung rallying mapayapa, rallying nasa ilalim ng ating konstitusyon, at after ng rally na yan, lalong-lalo na yung OFW, ang dami nyo kasi. Boto tayo. Okay? Aside from the remittance, yung no remittance na ginagawa nyo starting today. Okay sa akin yan. I mean, nasa sa inyo yan. Hindi ko pwedeng sabihin go. Hindi ko rin pwedeng sabihin hindi. Pera nyo yan. Wala akong magawa dyan. Okay? Kayo ho nag-decide yan. Okay yan. I mean, that's a good step to para marinig kayo ng gobyerno. Pero, more than that, yung bumoto tayo importante. So, yan din ang panawagan ni VP Sara Duterte. Sa inyong kaisog, suporta o pag-ampo, kami nagasandig o naghinaot nga atong makabot ang hustisya alang kang Rodrigo Duterte sa mga Pilipino ug sa atong nasod, Pilipinas. Syukran. Ayan, nasyukran tayo ngayon. Okay po. So mga kababayan, malinaw na malinaw po ang sinabi ng ating Vice President.